Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay ilam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Hopeful Saturday, kaagapay! Pabati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mapagpala at mabuting Panginoon. Welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo pa rin ako sa kalahating oras na prayer and devotion. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera. Kami ay sumasa inyo mula rito sa taluktok ng One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And we are also broadcasting sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV. Sa Facebook Live at YouTube ng DZS, ganun din kaagapay sa 702 DZS app. Bago ang lahat, lapit muna tayo sa presensya ng Panginoon sa ating opening prayer. Tayo ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, tinataas ka namin at dinadakila. Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago kahit pa sa pabago-bagong panahon. Kalakip nito, Panginoon, ang aming pagpapakumbaba, paghingi ng tawad at paglilinis sa inyo, Panginoon, sa mga nagawa naming hindi karapat-dapat sa inyong harapan, sa mga kasalanan, Panginoon, na amin pong nagagawa. Sa oras pong ito kami ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Umaamin na wala po kaming kayang gawin kung wala ka sa aming mga buhay. Panginoon, itinataas po namin ang aming mga kaagapay sa oras pong ito, anuman ang kanilang pinagdadaanan, anumang sitwasyon ng kanilang buhay. Panginoon, alam namin na kayo'y laging naroroon. Sinasamahan niyo po kami, Panginoon, sa anumang sitwasyon ng buhay namin. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang araw na ito. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, bigyan kami ng karunungan at kalakasan, O Diyos. Ipinagpapasalamat din namin, Panginoon, ang bawat kaagapay namin na nakatanggap na ng katugunan sa inyo sa kanilang mga panalangin kahilingan. Lord, maraming salamat. Napakabuti niyo, Panginoon, at alam din namin na sa lahat ng pagkakataon, lagi niyo kaming tinutugon, Panginoon, mula sa inyong banal na kalooban. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. At upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time ngayong araw kaagapay, maaari mong i-comment ang iyong mga panalangin kahilingan sa ibaba at gagawin natin ang ating makakaya upang mailapit natin yan sa Panginoon. At kung hindi man mabasa lahat ang ating mga pinadalang panalangin kahilingan, umasa tayo na hindi tayo bibiguin ng Panginoon at sa takdang oras mula sa kanyang kalooban, tayo po ay kanyang tutugunin. Ganun pa man, isasama pa rin namin sa aming mga personal prayer and devotion ang mga ipinadala nyo pong listahan ng mga panalangin kahilingan. At kung sakali naman kaagapay na mayroon ng kasagutan ang mga kahilingan ninyo mula sa Panginoon, ay ipadala nyo din sa amin.
ibalita nyo rin sa amin at sama-sama nating pasalamatan ang ating Panginoon. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, magsama-sama tayong bulay-bulayin ang banal na salita ng Panginoon. Sa Filipos Kabanatang 2 sa mga talatang 12 at 13, ito po ang nakasaad. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kaagapay, ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos ay hindi magpapabawas sa ating buhay, kundi ito'y makapagpapadagdag kung alam mong mabuhay sa salita ng Diyos. If you truly obey and apply them in your life's values, success itself will surely overtake you. Rewards will absolutely pursue you. Kagapay, kung nais mong maging matagumpay sa lahat ng balakin mo sa buhay o sa mga hakbangin mo, isabuhay mo ang salita ng Diyos. Huwag mo lang sinasalita. Ang sabi sa Josue Kabanatang 1, talatang 7, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Kaya naman walang paglago at walang katagumpayan dahil puro sarswela lamang ang ating ginagawa sa loob ng simbahan. Marunong tayong maging espiritual pero wala naman ang katotohanan. Wala naman ang salita ng Diyos. Nawa makahalintulad natin ang mga taong binabanggit sa mga talatang ito na ating babasahin sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 1 sa mga talatang 1 hanggang 3. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Sa mga talatang ito, mapapansin natin kaagapay ang isang uri ng mananampalatayang kinalulugdan ng Diyos. Nawa makatulad natin ng mga taong ito na bukas ang pusong pinag-aaralan at isinasabuhay ang salita ng Diyos. At sila'y hindi naman niya pinagkaitan ng bunga at paglago sa lahat ng kanilang mga gawa. Ito kasi ang magiging problema minsan sa mga hindi lumalago. Natatakot nilang isabuhay ang salita ng Diyos, natatakot silang sumunod sa Diyos. Samantalang ang sabi ng Panginoon, don't be afraid because the Lord your God will be with you whatever you go. Ang salita kasi kapag narinig mo yan, matamis. Subalit kapag lulunukin na natin, mapait na. Parang pagsunod at pagsasagawa nito, mapait na sa atin. Tama, nakakapag-amen ka? Nasasabi mo pa nga sa mga mangangaral, sige lang kapatid, ipangaral mo yan. Matamis nating pinapakinggan, subalit kapag application na, pumapait na sa ating sikmura. Maging alisto sa pakikinig ng salita ng Diyos kaagapay. Hindi yung masyado ka ng gamay sa pinapangaral ng tagapagturo, ngunit hindi mo naman isinasabuhay. Alam mo na agad ang kasunod na sasabihin niya dahil sinasabi mong narinig mo na iyon. Yan nga mismo ang problema. Hindi ka na marunong makinig at hindi ka na makapagdahan-dahan sa iyong pagsasalita. Minsan agad ka nagagalit at iniisip mong pinapatamaan ka sa pulpito. Alam mo kaagapay, sa mga panahong ikay itinatama ng salita ng Diyos,
Huwag kang mag-react ng negative. Kapag ipinapahayag niya ang salita sa'yo, mas mainam na manahimik ka na lang at tanggapin yung mga salita ng Diyos na atin naririnig. Dahil ang galit at pagre-react ay hindi nakatutulong upang ikay maging kalugod-lugod sa Diyos. Sabi nga, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kagapay, huwag nating dayain ang ating mga sarili. Kung napagpapala ka ng salita ng Diyos, isagawa at isabuhay mo ito. Gagamitin ka ng Diyos upang maging daluyan ng kanyang mga salita at pagpapala sa iba. Gagamitin ka ng Diyos, kaagapay, upang maging instrumento ng paglaya din ng iba mula sa gapos ng kahirapan, gapos ng kabiguan, gapos ng karamdaman at gapos ng kasalanan. Panahon na, kaagapay, na ang kalayaan na nasa iyo ay magliwanag sa gitna ng dilim ng sanlibutan, upang sa ganoon maging totoo ang sinabi ng banal na kasulatan na kayo ang ilaw at asin sa sanlibutan. Kaagapay, handa ka na bang magpagamit sa Diyos bilang isang taong matagumpay, bilang isang taong matatag at may paninindigan sa pananampalataya, at bilang isang taong pinalaya ng Diyos sa lahat ng uri ng pangaalipin ng kaaway at nabubuhay ngayon ng malayang malaya? Sa Diyos ang lahat ng papuri. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Ito po si John Singwa ng Lord Hill Land Prayer Ministry. Tayo po ay manalangin para sa partners and listeners ng FEBC. Aming Panginoon na dakila sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa walang hanggang katapatan ninyo sa FEBC. Nananatiling matatag ang ministeryong pinagkatiwala ninyo sa loob ng 7 dekada. Tunay ngang hindi kayo nagkukulang, at sa katunayan, aming Ama, lagi kayong nagpapadala ng mga tapat at aktibong partners and listeners na siyang kaagapay upang maipagpatuloy at maisagawa ang inyong ministeryo. Marami pong salamat na sila'y nagiging daluyan ng pagpapalang pangpinansyal upang patuloy na matugunan ang pangailangan sa pagpapalawak ng gawain. Kami po'y patuloy na nagpupuri sa inyo dahil sa kanilang pagsisikap na makibahagi sa iba't ibang gawain at programa ng FEBC. Hangad po namin, aming Panginoon, na patuloy na makasumpong sila ng espiritual na kalaguan. Patuloy, Panginoon, na kayo ang magpala sa kanila, maging matagumpay, maayos ang pamumuhay, makaranas ng kapayapaang sa inyo lamang matakakamtan. Inyo pong pagpalain din ang kanilang pamilya sa mas maayos at masayang relasyon. Patuloy nawang maranasan nila ang inyong presensya, lakas at kalinga dahil kayong matibay nilang pundasyon sa kahit anumang sitwasyon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang magandang kalusugan at kagalingan kung sila man ay dumaraan sa anumang uri ng karamdaman. Sa pamagitan ng mga partners and listeners, aming Ama, ay patuloy nawang maibahagi rin ang inyong salita. Gamitin niyo po silang epektibong mensahero ninyo ayon sa inyong kaparaanan. Patuloy niyo pong pagpalain ang mga may negosyo, ang mga may trabaho, maging ang mga seniors, PWDs at iba pang tila maliit ang kakayanan pero napakasayang sumusuporta sa FEBC. Sila'y inyong pagyamanin hindi lamang sa pinansyal na kaparaanan, kundi maging sa pagkakaroon ng mabubuting pusong sa inyo nakalaan. Dalangin po namin na tulungan niyo po sila, aming Ama, sa panahon ng pagsubok, maging matagumpay nawa sa lahat ng kanilang ginagawa. Muli, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga partners and listeners.
sa pagmamahal nila sa ministeryo ng Far East Broadcasting Company at sa pagsisikap na kayo ay mapaglingkuran. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming matagumpay na Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang Panginoon sa sandaling ito. Simulan na natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin. Tayong lahat ay manalangin. Aming Panginoon, aming Diyos, muli kami lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba at patuloy na nagtitiwala at nananampalataya sa inyo, Panginoon. Lord, nilalapit namin sa oras na ito ang aming kapatid na si Lovella Jo Bacayana. Pinagpipray namin, Panginoon, ang kagalingan para sa kanyang sakit, Panginoon, at magkakaroon po siya ng bone marrow transplant. Lord, kayo po magbigay sa kanya ng kalakasang pisikal upang maging matagumpay ang operation na ito, Panginoon. Lord, huwag niyo siyang pabayaan. Ikaw po ang kanya maging kalakasan. Pinagpipray din namin, Panginoon, si Jenna Rizali Narvaez, Panginoon. Lord, alisin ninyo anumang mabigat na karamdaman na dumapo sa kanya. Ang breast cancer na ito, Panginoon, ay tinatanggalan namin ng kapangyarihan sa kanyang buhay sa pangalan ni Jesus. At alam namin ang kagalingan, Panginoon, ay makakamtan nito ayon sa inyong kalooban. Pinagpipray namin na ang kalakasan ni Sister Gianna, Panginoon, huwag niyo siyang pabayaan, ingatan niyo po siya. Panginoon, pinagpipray din namin sa oras na ito si Arthur Buendia, Panginoon. Lord, mayroon siyang kidney problem. Ang aming dalangin, Panginoon, na matunaw anuman ang nandyan po sa kanyang kidney, Lord, at gumaling siya sa lalong madaling panahon. Ingatan niyo yung kanyang kalusugan, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na kayo po ang the best na doktor na titingin at magpapagaling sa kanya. Lord, pinagpipray din namin sa oras na ito si Juliet Montero Tibugan, Panginoon. Lord, ang aming panalangin ay mapagaling din ang kanyang karamdaman. Ang kagalingan ay magmumula sa inyo. Yung kanyang fatty liver, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ganon din si John Mark Timugan, Panginoon. Nagkaroon din siya ng liver enlargement and fatty liver, Panginoon. Lord, ingatan niyo po ang aming mga kapatid na ito. Huwag niyo silang pabayaan at bigyan sila ng kagalingan, Panginoon, na nanggagaling sa inyo. Alam namin, Panginoon, na walang imposible sa inyo. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Maria Teresa Morelos, Panginoon, sa kanyang eye problem. Lord, dalangin namin na magkaroon ng tamang lunas po ito at maging maayos na po ang kanyang paningin, Panginoon. Wala pong mahirap sa inyo. Lord, amin din ipinagpipray si Danny Morelos, Panginoon. Mayroon pong heart problem ang kapatid na ito at bukol sa rectum. Lord, walang imposible sa inyo. Gamitin niyo yung mga gamot, doktor na tumitingin sa kanya para mapabilis ang kanyang paggaling, Panginoon. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Ate Mavic. Lord, yung kanyang vertigo, Panginoon, ay pagalingin ninyo at makontrol po ito. Naway sa lalong madaling panahon ay maranasan niya ang maging maayos, Panginoon, ang kalagayan ng kanyang physical health. Lord, alisin ninyo anumang epekto ng itong vertigo na ito at maging malusog siya, Panginoon. Lord, pinagpipray din namin si Nanay Ching, Lord, yung kanyang eye problem din. Lord, walang mahirap sa inyo, naway makahanap ng tamang lunas at maayos yung paggagamot sa kanya o anumang pagtingin o check-up na gagawin ng doktor, Panginoon. Lord, amin ding idinadalangin si Randy Delgado, Panginoon, na pagalingin nyo rin yung kanyang eye problem. Mayroon din siyang iniindang karamdaman sa mata, Panginoon. Lord, naway makasik sila ng tamang consultation or doktor na titingin at gagamot sa kanya, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Hindi niyo po sila pababayaan. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Willie Barte, Panginoon. Alisin niyo po ang anumang anxiety and depression na kanyang nararanasan ngayon at magkaroon siya ng fast recovery from stroke, Lord. Pinagpipray din namin sa oras na ito, Panginoon, ang aming kapatid na si Matthew Saldea, Panginoon.
pagalingin niyo po siya, anuman yung karamdaman na kanya nararanasan. Lord, kayo po ang magbigay ng kagalingan. Amin din dinadalangin si Cecilia Avino, Panginoon, and Nona Belen, Lord, yung past recovery nila mula sa kanilang pagkaka-stroke, Panginoon. Lord, naway maging maayos yung kanilang therapy, maging maayos yung pag-inom nila ng gamot, Panginoon, at gumaling sila sa lalong madaling panahon. Ganon din po si Honey Avino Ruiz, Panginoon, naway maging maayos na po at maging normal yung kanyang cholesterol, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala namin ang kalusugan ng aming kapatid na ito sa inyo. Lord, ipinagkakatiwala din namin at idinadalangin si Lucas, anuman yung kanyang karamdaman ngayon na nagpapabigat sa kanyang physical na katawan. Lord, ang aming dalangin na sa lalong madaling panahon sa inyong kalooban ay makaranas ng kagalingan at kalakasan ng aming kapatid na ito, Panginoon. Ganun din, aming patuloy na idinadalangin si Tisoy Lorenzo, Panginoon, na magkaroon po siya ng maayos na daloy ng kanyang dugo at siya po ay magpapa-blood chem, Panginoon, naway normal ang mga results, at kung hindi man, naway malapatan ng maayos na gamot, Panginoon, upang maging normal ang kanyang pakiramdam. Lord, ganun din kay Ate Glenn, Panginoon, yung kanyang gagawing check-up, Lord, blood chem, Panginoon, anuman yung lalabas dito na resulta ay pinagkakatiwala namin sa inyo, at kung ito po ay nais gamutin, Lord, pangunahan niyo po ang mga doktor at yung mga gamot na kanyang iinumin na maging instrumento talaga ng kanyang paggaling sa lalong madaling panahon. Panginoon, amin din patuloy na idinadalangin ang gaganapin po na 78th anniversary ng FEBC ngayong araw, Panginoon. Gaganapin po mamaya yan, Lord, at alam namin na marami sa aming mga kaagapay, mga partners, Panginoon, donors ng FEBC ang dadalo sa napakahalagang event na ito, at kami ay magse-celebrate, kami po ay magdiriwang ng iyong kabutihan sa aming buhay at sa ministry ng FEBC. Bigyan niyo kami ng kapayapaan, kagalakan na makadaupang palad, Panginoon, ang aming mga kaagapay dito po sa 702 DZS FEBC. Lord, maraming salamat po sa katapatan ninyo sa ministry na ito. Alam namin na sa iyo galing ang resources, gumamit kayo ng mga tao, Panginoon, na maging partner namin, maging donor ng ministry, Panginoon. Lord, pagpalain nyo sila, pagpalain nyo po ang dadalo, naway maging matagumpay ang araw na ito sa aming pagdiriwang ng aming ika-78 anibersaryo. Katapatan ninyo sa aming buhay at sa ministry ng FEBC. Lord, maraming salamat po, pinupuri namin kayo at dinadakila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. May harding mapananalangin. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online, at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera, na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Mapit sa